Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa ating YouTube channel at ngayon ay gagawa tayo ng panibagong reaction video. At dito sa reaction video natin mga kaibigan, ang pag-uusapan natin ito na naman yung issue ni Ido, ni Biancy at kung sino-sino mga kaibigan ang ating pag-uusapan. Pero bago yan ay shout out muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab and Ate Edna at sa lahat ng ating mga viewers. Shout out sa inyong lahat. Kay Gisa Bicolana at sa lahat ng ating mga kapwa charity vlogger. Shout out sa inyong lahat. Sa mga taga Karipa, happy New Year. So ito na nga mga kaibigan, kasi nga marami tayong napanood dati si Bopel Vlog na nag-content siya nung comment doon sa live ni Kapudi Vlog mga kaibigan. Nag-content siya at ang sabi nga doon sa comment na yun mga kaibigan ay nandoon si Erika sa hotel kung saan nandun din si Biancy at saka si Ido. Ngayon mga kaibigan, palagay na natin na nandoon itong si Erika sa hotel na yon at nagkita si Ido mga kaibigan at si Biancy. Ano naman ang masama mga kaibigan? So lumalabas dito mga kaibigan na hinahabol nila at nagagalit sila doon sa sponsor. Kahit naman ako mga kaibigan, nainis din ako doon sa sponsor sa pagkasabi na si Gibran at itong si Biancy ay magkasama sa isang kwarto, ay nainis din tayo mga kaibigan. Hindi tayo nagpatumpik-tumpik doon. At ito na nga mga kaibigan yung sinasabi natin, na naniwala kaagad tayo doon sa comment na wala naman talaga tayong proof or katibayan. Kasi mga kaibigan, paano kung ang nag-comment na yun mga kaibigan ay isang basher ng Kalinga para lang lalong gumulo at lalong humaba ang isyong ito. So dito kasi mga kaibigan, alam natin na ang pinuputakti ng mga reactor ay yung sponsor kasi nga ang sabi ay kasinungalingan. Andun na tayo mga kaibigan doon sa sponsor ang inuupakan. Pero lumalabas mga kaibigan noong mag-live si Kalingap Ido at pinawalang sala or sinabi ni Kalingap Ido doon mga kaibigan na hindi sila nagkita ni Erika at parang tanggol niya yung sponsor na yon at nagalit ka mga kaibigan sa mga reactor. Ako sa akin sarili hindi rin ako kumbinsido doon sa mga paliwanag ni Ido. Kaya ngayon mga kaibigan, dito sa kinontent ni Bopel Vlog na comment ng isang manalo mga kaibigan ay lumalabas na nagsisinungaling din si Ido mga kaibigan at napakaraming basher kahit sa ibang live, ang daming basher mga kaibigan. Ang tanong dyan mga kaibigan, ano ang proof talaga ni Bopel Vlog na mayroon talagang katotohanan yung comment na yon? Paano mapuproof o paano mapapatunayan na talagang andun si Erika at si Ido na nagkausap sila or nagkabanding sila? Wala kasing patunay mga kaibigan. Walang patunay, walang picture o kahit na na pwede nating paniwalaan dito sa comment na ito. Hindi ko sa amin na masama si Bopel Vlog, pero ito yung sinasabi natin mga kaibigan na kapag nakakita tayo ng negative comment sa isang live streaming, alamin natin kung ano ang katotohanan. Kung may katotohanan ba ito o gawa-gawa lang ng basher ng EDC. Dito kasi mga kaibigan, sa nangyayaring ito, ang napapasama talaga at nababas talaga ay si Ido at ganon din si Biancy mga kaibigan. Yan talaga yung katunayan na sila talaga yung nababas dito kasi nga ang nangyayari kasi mga kaibigan, parang lumalabas na yung live ni Kalingap Ido ay puro kasinungalingan. Yun ang lumalabas sa mga comment section. O, di ba? Kaya hindi ito natatapos-tapos mga kaibigan. Bago kanina nga mga kaibigan, nag-live din ito si Kuya Potpot na marami siyang hawak na resibo. At ipinakita din sa kanyang live mga kaibigan na marami siyang resibo na hawak. Ang problema dito mga kaibigan, ang hawak-hawak ni Kuya Potpot mga kaibigan na resibo ay chat ng isang tao. At sinasabi nga dito ni Kuya Potpot na malapit na kapamilya. Alam niyo mga kaibigan, ako hindi na iinis sa mga kapamilya, pero merong kapamilya kasi minsan mga kaibigan, sila pa yung nagda-down doon sa mismong kapamilya nila na gumaganda ang buhay. Hindi ko naman sinasabi na
Ito yung nangyayari kay Biancy. Pero nakakaawa at naiipit dito si Biancy kasi parang pinuprop ng mga viewers natin or yung mga basher na bakit hindi magsalita si Biancy. Ganon din yung sinasabi kay Ido, bakit ka nagsisinungaling? Kasi doon sa paghahanap natin mga kaibigan, at sinasabi natin na hindi natin binaba si Kalingap Ido, sa paghahanap natin dito kay Gina, at nagagalit tayo kay Gina, ay lumalabas na nagsisinungaling si Kalingap Ido kasi nakapag-live na nga si Kalingap Ido. Kaya dumadami yung basher ni Kalingap Ido. Kaya walang katapusan ito mga kaibigan kung tutuusin. Kasi maraming proof si Kuya Potpot or maraming ebidensya. Ang tanong mga kaibigan, yung chat ba na yun ay pwede nating paniwalaan? Yung bang chat ng isang tao at yung mga bagay na ganon ay pwede nating paniwalaan? Totally hindi mga kaibigan. Kasi pwede yang kuro-kuro, pwedeng gawa-gawa, di ba? So ang hinahanap natin mga kaibigan ay talagang proof. Yung video at kung ano-ano pa talaga na may katibayan na nagkita-kita sila doon. Doon na tayo mga kaibigan sa palagay na natin na nagkita-kita talaga sila. Ano naman ang masama doon mga kaibigan? Sabagay, kung nagkita-kita talaga si Eric at si Ido doon sa hotel na yun, ay pinasinungaling ni Ido na hindi sila nakita, ibig sabihin mga kaibigan, talagang magsisinungaling dito si Ido. Kaya dito sa pangyayaring ito mga kaibigan, tinagtagnay natin mga kaibigan, ang lumalabas dito na nagsisinungaling si Ido sa mga viewers. Kaya siya yung nababas. Pero ang katotohanan dito mga kaibigan, kaya tayo ay nagagalit or yung mga kapwa natin reactor ay nagagalit dahil kay Gina, yung sponsor mga kaibigan. Pero ngayon, ang nangyayari, lumalabas na nagsisinungaling na si Kalingap Ido. Ano ba ang katotohanan? Sana ilabas ito ni Kuya Potpot, ilabas din ni Bopel Vlog, yung kanya sinasabi doon na meron siyang proof o kung ano pa man, dahil ano to, malaking issue ito mga kaibigan kung nagsisinungaling si Kalingap Ido. So hindi to basta-basta matatabunan ng ngayon or bukas kasi marami yung ilalabas nila. So hanapin natin mga kaibigan, patunayan ninyo kung talagang mayroong mga video at hindi content lang yan or naniwala lang kayo sa isang kuro-kuro o isang content ng viewers na wala namang mukha. Ito kasi lesson learned yan sa ating mga kaibigan, lalo sa ating mga kapwa reactor. Papaano kung wala kayong makuhang proof at kayo ay balikan ng mga legit supporter? Papaano? Ano ang gagawin nyo? Say to sorry? Damage is be done, mga kaibigan. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, sa aking mga live, sa aking bawat live mga kaibigan, bago nyo patulan yung mga nagko-comment ng negatibo o kung ano pa mang bagay, humanap tayo ng proof o katibayan na pwede nating idiin at dalhin natin kahit saan umabot itong usapin ito. Yun yung sinasabi natin mga kaibigan. Yun yung sinasabi natin. Na kinakailangan ang bawat detalye na ating iano dito sa social media, kinakailangan maipanlaban tayo at meron tayong proof. Katulad dito mga kaibigan, nababas dito si or si Biancy, nababas dito mga kaibigan. Nababas si Kalingap Ido, nababas si Gibrad, ang daming nababas dito, si Dr. Love nababas mga kaibigan. Ay ang tanong dito mga kaibigan, ano nga ba talaga ang totoo? Ang totoo nga ba talaga yung nag-comment doon sa live ni Kapudi Balag? Or isang ninja lang ito na naninira dito sa EDC or dito sa tambalang ito mga kaibigan? Malay natin ito'y naninira lang. Kasi sa dami-dami ng mga nagko-comment doon mga kaibigan, ang nakita pa natin ay yung isang pangit na comment na parang pinalalabas doon na nagsisinungaling si Ido. Kaya talaga nababas dito mga kaibigan si Ido sa pangyayaring ito. Kung hindi nagagalit sa aking mga kapwa reactor, hindi ako nagagalit kung ano pa man yung inyong opinion sa mga bagay na ito. Pero ina-analyze ko kasi mga kaibigan na parang bakit ganon? Bakit ganon na naniwala ka agad tayo doon sa isang comment at sa isang chat?
Bakit? Mayroon ba tayong proof? Kilala ba natin ang taong ito? Sino ba itong tao na to? Malay mo, yung tao na yun mga kaibigan ay isang nakakasira din dito sa Kalingap at hindi talaga natin kakampi. So ang masisira dito na masisira, kahit sabihin pa natin na wag iba si Kalingap Ido, wag ilabas si Biancy, iba si Biancy, eh talagang lalabas at lalabas diyan mga kaibigan yung napakarami ng basher. Kasi mayroong negative at magsasabi about kay Ido na ganito ga rin eh. May sasabi din kay Biancy na bakit Biancy hindi ka magsabi ng katotohanan. Ano ang gagawin ni Biancy mga kaibigan? Kung halimbawa totoo man ka, at talagang nagkita-kita sila. Aba, para sa akin mga kaibigan, opinion ko lang, kung sila ay nagkita-kita doon at kasama si Biancy, mas maganda. Ano na, sinasabi natin kanina mga kaibigan, or sa live ni Kuya Bal Santos Matubang, na sinabi nga ni Kuya Bal Santos Matubang, kung hindi sumama si Biancy, ay wala nang ang IDC. Kasi ang tingin nga natin dito mga kaibigan ay na-sit up. Ando na tayo sa point na yon mga kaibigan. Talagang mukhang na-sit up itong ating mga kasamahan na Kalingap vlogger. Pero kung hahanapin natin ang katotohanan mga kaibigan, ang lalabas dito na kasinungalingan ay si Ido at si Dr. Love at si Jebrat. So maapektuhan pa rin dito mga kaibigan ay mga kasamahan natin sa Kalingap kasi pinasinungalingan nila ito ni Kalingap Ido. Hindi naman talaga 100% din ako naniniwala na sinasabi doon ni Kalingap Ido na kung ano, hindi naman 100% at hindi ko rin pinagtatakpan at ako nakulangan din mga kaibigan sa paliwanag ni Kalingap Ido. Kasi doon sa paliwanag ni Kalingap Ido mga kaibigan ay nagkaroon siya ng galit sa kanyang puso, lalo na sa ating mga kapwa reaktor. Nagkaroon siya ng galit mga kaibigan. Ay ngayon may mga lumalabas nga na ganyan, comment na nakita talaga. At dito nga kay Kuya Putput ay mayroong lumalabas na nagme-message at nagsasabi na talagang nakita sila. So lalabas dito mga kaibigan na nagsisinungaling si Ido. Ang tanong dito mga kaibigan, ano ang katotohanan? Totoo ba yung sinasabi ni Kalingap Ido? Or totoo yung sinasabi sa comment section ni Kapudi na ikinontent ni Bupil Vlog? Ano ang katotohanan mga kaibigan? Mahirap arukin ito, napakalalim mga kaibigan. Kasi yung nagsasabi doon sa comment section ni Kapudi Vlog, mga kaibigan, ay walang mukha at hindi natin kilalang tao. Kung sino pa man yun. Malay natin mga kaibigan, yun ay isang tao lang na naninira dito sa EDC community. So, sa ngayong panahon, nagtatawa siya kasi pinaniwalaan siya ng marami. So, doon lang tayo sa parting nasa gitna tayo mga kaibigan. Doon lang tayo sa parting nasa gitna lang tayo na ano ba talaga ang katotohanan. Nagsisinungaling ba si Ido, si Dr. Love at kung sino pa man? Doon lang tayo. Ang tanong diyan mga kaibigan, paniniwalaan din ba natin yung message kay Kuya Putput na ganito garin na wala din namang proof na inilalabas or walang video mga kaibigan. Hanggat walang ebidensya mga kaibigan, as in, walang mangyayari dyan. Walang mangyayari. Walang mangyayari at mananatiling fake news ang lahat mga kaibigan. Hindi ko dito dinidipahin si Kalingap Ido mga kaibigan. Ang lang natin dito, ina-analyze lang natin dito mga kaibigan kung ano yung mga katotohanan. Kung totoo ba sinabi ni Ido at totoo ba ang comment ng tao na yan. Paano natin mapapatunayan na totoo yung sinasabi ni Bupil Vlog at ni Kuya Putput mga kaibigan. Paano natin mapapatunayan? Pasensya na, nagtatanong lang ako bilang kapwa natin reactor, hindi ako nakikipag-away, pero tinutuwid natin at inaalam natin kung ano ang katotohanan. Kasi ako, nakapagpaalala na sa lahat na yung mga bad comment or kung ano pa mang comment, huwag nating masyadong i-content kasi sila yung magpapagulo dito sa Kalingap. So maraming salamat sa inyong lahat mga kaibigan mga Kalingap. Ako po ay mag-end na. At thank you sa lahat ng mga viewers natin. Maraming salamat. Sa muli, Happy New Year sa inyong lahat. At 2025 na mga kaibigan, magbago na tayong lahat. Kasama naman ako doon. So bye-bye and thank you sa inyong lahat.